Tingnan natin mga kababayan, ito pong nangyayaring conflict o digmaan na pinangunahan ng Estados Unidos, Israel laban sa Iran. Hindi po ito simpleng digmaan ng kapangyarihan, hindi ng kapayapaan, kundi sino po ang nagdurusa. Ito pong nangyayaring ito ay malinaw po na geopolitical war na may malalim na ugat sa kapangyarihan, kontrol sa enerhiya at dominasyon sa rehiyon. Noong Pebrero 2026, inilunsad po ng Estados Unidos at ng Israel ang malawakang pag-atake laban po sa bansang Iran. Daan-daang airstrikes sa loob po ng ilang oras lamang na agad nagdulot po ng libu-libong patay at malawakang pagkawasak. Hindi ito depensiba. Ito po ay isang preemptive strike na malinaw na may layuning baguhin ang balanse ng kapangyarihan sa gitnang silangan. Ito po ay isang uri ng imperialismo sa makabagong anyo. Sa tingin po natin, ang digmaang ito ay hindi lang tungkol po sa nuclear threat o security. Ito ay bahagi ng mas malawak na estratehiya ng Estados Unidos upang kontrolin ang daloy ng langis, lalo na dyan po sa Strait of Hormuz, pahinain ang mga bansang hindi sumusunod sa interes nito, at panatilihin ang hegemonya sa global na ekonomiya at politika. Yan po ang imperialismo. Ang pag-atake po sa Karj Island, isang pangunahing oil hub sa bansang Iran, ay malinaw na indikasyon na ekonomiya at enerhiya ang tunay na target ng Estados Unidos. Ano ang sinasabi nito ni Trump? Hindi rin maikakaila po ang tunay na papel ni Donald Trump na lalong nagpasiklab ng tensyon. Ayon po sa iba't iba pang mga ulat, nagbanta ito ng pambobomba sa mga sibilyang infrastruktura. Isang hakbang na kinundina bilang posibleng war crime sa ilalim po ng international law. Sa ating pananaw, sa ating pagtingin, ang ganitong uri po ng pamumuno ay hindi lamang agresibo. Ito po ay mapanganib sa pandaigdigang kapayapaan. Nagli-legitimize ng karahasan laban sa mga sibilyanes at nagpapakita ng kawalan ng pananagutan sa mga international na batas. Sino ba talaga ang tunay na biktima sa ganitong klase ng gera sa pangunguna ng Estados Unidos at ng Israel? Tayo, ang mamamayan ng buong mundo. Habang naglalaban po ang mga makakapangyarihang mga estado, sino po ang tunay na apektado? Ang pagtaas ng presyo ng langis at bilihin sa buong mundo? Paglalaho ng kahirapan sa mga bansang umaasa sa imported na mga langis at pagkawasak ng kabuhayan, lalo na po sa mga mahihirap na mga bansa. Ang digmaang pong ito ay hindi lang nasa Middle East. Ramdam na ramdam ng Pilipinas, ramdam na ramdam ng iba't ibang mga bansa, lalong-lalo na sa presyo ng gasolina, pagkain at pang-araw-araw na gastusin nating mga mamamayan. Isa po itong sistemang nagpapakain sa digmaan. Hindi po sapat na sisihin. No, ang isang leader lamang. Ang mas malalim na problema ay ang sistemang inuuna ang tubo kaysa tao. Gumagamit po ng digmaan bilang instrumento ng kontrol at patuloy na nagpapalawak ng militarisasyon. Kumbaga, pinagsama-samang kaisipan ng mga yan kung bakit nagkakaroon ng digmaan. Sa ganito pong pagtingin natin, sa ganito pong konteksto, ang isa pong digmaan ay nagiging negosyo at ang dugo ng mamamayan ang nagiging kabayaran. Kung titingnan natin, ang mga kwento at sinasabi tungkol sa freedom o kapayapaan at security ay paulit-ulit lamang na ginagamit upang bigyan po ng katwiran ang interbensyon ng Estados Unidos. Pero sa realidad, ito po ay digmaan para sa impluwensya. Ito ay para sa kontrol sa yaman at para sa pagpapanatili ng dominasyon ng iilang makakapangyarihang mga bansa. Habang patuloy po ang ganito pong nangyayaring sistema, hindi po matatapos ang cycle o siklo ng digmaan at paghihirap. Kaya, kung titingnan po natin, hindi na ito simpleng usapin po ng depensa. Hindi na ito simpleng usapin ng seguridad.
ang agresyon ng Estados Unidos at Israel laban sa Iran ay malinaw na digmaan ng imperialismo, isang marahas na pagtatangka na muling igiit ang kontrol sa rehiyon, sa langis at sa mismong direksyon ng pangdaigdigang politika at ekonomiya. Sa likod po ng mga salitang peacekeeping, estabilidad, ang totoo sa likod po nito, bomba, dugo at pagkawasak. Mga kababayan, si Donald Trump po ay hindi lang isang bully, kundi simbolo ng war machine. Si Donald Trump ay hindi lang isang aroganting leader. Siya ay mukha ng isang sistemang handang magsunog ng buong bansa para sa interes ng iilan. Ang kanyang mga banta laban sa Iran, kabilang ang pag-target sa mga sibilyang infrastruktura, ay hindi simpleng matapang na pahayag. Ito po ay terorismo ng Estado. Ito ay potensyal na war crime. At higit sa lahat, ito po ay patunay na sa ilalim po ng imperialismo, ang buhay ng bawat namamayan, lalo na po sa Global South, ay itunuturing na expendable. Kaya, ang langis, ang kapangyarihan at kontrol, yan po ang nangyayari sa ngayon. Yan ang gustong mangyari ng Estados Unidos. Kaya huwag tayong magpaloko. Hindi nuclear threat ang ugat ng digmaan. Ang tunay pong dahilan ay kontrol sa langis sa gitnang silangan, dominasyon sa pangdaigdigang merkado, at pagpigil sa mga bansang ayaw sumunod sa dikta ng Estados Unidos. Kaya ang pag-atake po sa mga oil facility ng Iran ay hindi siya aksidente. Ito ay malinaw na mensahe na sumunod kayo o dudurugin namin ang ekonomiya ninyo. Yan ang punto ng Estados Unidos. Yan ang punto ng imperialismo. Ang epekto nito, hindi lamang sa Iran, kundi sa buong mundo. Habang naglalabas ng missile, ang mga superpowers, ang mga ordinaryong mga mamamayan ang sumasalo ng epekto. Tumataas ang presyo ng langis at gasolina. Sumisirit ang presyo ng mga pagkain at bilihin. Lumalala ang kahirapan sa mga bansang tulad ng Pilipinas. Kung kaya, sa bawat bomba na ibinabagsak, may pamilyang Pilipinong hindi makabili ng sapat na pagkain. Sa bawat tensyon na pinapalaki, may mga manggagawang lalong nalulubog sa mga utang. Ito po ang tunay na mukha ng digmaan. Hindi ito malayo. Nasa hapagkainan natin. Ramdam natin. Mga kababayan, ang Israel at Estados Unidos ay magkasabwat sa militarisasyon. Hindi rin magkahiwalay ang papel ng Israel bilang pangunahing alyado ng US sa rehiyon dyan sa gitnang silangan. Ang kanilang koordinadong opensiba ay nagpapakita ng isang bagay. Hindi po ito isolated conflict. Hindi ito bahagi ng mga mas malawak na military strategy. Isang sistematikong pagpapalawak ng impluwensya sa pamamagitan ng dahas. Kaya, ang mas malaking larawan kung ating titingnan, ang problema ay hindi lang si Trump, hindi lang US, hindi lang Israel. Ang problema ay ang sistemang global na kumikita sa armas at digmaan. Ginagawang negosyo ang pagkawasak at paulit-ulit na ginagamit ang demokrasya bilang panabing. Sa sistema pong ito, ang kapayapaan po ay hindi layunin. Hadlang ito sa kanilang tubo. Kaya, kung titingnan natin, hindi dapat tayo manahimik. Ang digmaang ito ay hindi para sa atin, hindi para sa kalayaan, kundi para sa kanilang interes at para sa kanilang kapangyarihan. Kaya, habang patuloy po ang ganitong uri po ng agresyon, malinaw po ang dapat na panawagan natin. Tutulan ang imperialismo at papanagutin ang mga arkitekto po ng digmaan at igiit ang kapayapaan na nakabatay sa hustisya, hindi sa dominasyon. Dahil sa hulihan, ang tunay na lakas ay hindi nasa missile, nasa nagkakaisang tinig ng mamamayan ng buong daigdig.